Hello, it's me, Joyce. Welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano tanggalin yung active warning strike sa ating YouTube at bakit ba tayo nagkaroon ng active community guideline strike warning or strike 1 ba mag-take ng policy training at malaman natin kung kailan ma-expire yung warning strike natin. At kung totoo ba talagang matanggal po yung warning strike ng ating YouTube, may pag-asa po bang ma-monetize ito? So ito po ay part 1 lamang ng ating video. Watch this. Ang unang pag-uusapan natin is itong community guideline strike. Ito yung rules ni YouTube para sa ating mga content creator na bawal tayong mag-post ng ganito. Itong thumbnails policy, child safety policy, at iba pa. Bakit nga ba ako nagkaroon ng active community guidelines warning? So ito po yun. So March 6, may nakita po ako sa Facebook about about dito. Tapos, kumbaga ni-reuse content ko. That day, in-upload ko sa aking YouTube. Around 2 p.m. So, yes, in-upload ko yon 2 p.m. So, mga around 6, pag-open ko sa YouTube Studio, nakita ko po yung community guidelines, strike your content was removed, blah, blah, blah. Ganun po yung nakita ko. And parang nataranta ako, ganun. So, dinilit ko po, ang ginawa ko po is dinilit ko po yung video agad-agad. Kasi, akala ko matanggal po yung strike pag i-delete po yung video. Yun yung akala ko. Yun yung maling akala ko. So, tinignan ko po sa YouTube Creator Studio. Tapos, pag nakita ko dun, channel violation, active community guideline strike. So, warning pa. Tapos, clinic ko po yung warning. So, nakita ko po yung ganon. Sa sobrang alala ko, nag-research ako, tapos wala po akong masyadong nakita na paano. Tapos, March 7, research again po ako. So, yung nakita ko lang po is about paano mag-appeal, mag-send appeal. Tapos, hindi pa rin ako nakontento kung paano ba talaga mawala. Kasi wala po akong nakita na totoo talagang natanggal. Pagkatapos, alam mo yun yung palaging nasa utak mo, baka hindi ka na ma-monetize, ganun yung nasa isip ko. Kahit may ginagawa po ko, yun yung iniisip ko, paano ba talaga matanggal yung paano ba talaga, totoo bang matanggal yun. So yan yung nasa isip ko talaga, kung paano ko ba tanggalin yun. Then, may nakita po akong comment na nag-apply po siya for monetization. Ikadalawang beses na po niya, pero na-reject siya. So, yung sabi niya is, ito po yung dahilan kung bakit ako hindi na monetize dito sa YouTube. Itong channel violation. So, ako, syempre, nag-alala talaga ako, baka hindi ako monetize dito. Baka talaga hindi matanggal. Kasi may nababasa po ako, marami akong nababasa na sabi daw sa guidelines ni YouTube na hindi na daw yun matanggal. March 8, tinitingnan ko ulit yung warning, kumbaga, pinupindot ko yung mga kulay blue kasi alam naman po natin na pag pindutin po natin yung may like community guidelines, di ba blue po yung kulay nun. Pag pindutin po is may baga may laman. Tapos, click lang po ako. Tingin-tingin, basa-basa. Tapos nakikita ko po yung take action. Nakita ko po yung take action. So, tapos pinindot ko. So, nakita ko po doon yung policy training. Ngayon is ituturo ko po sa inyo kung paano mag-take policy training dito sa YouTube. So, here we go! Pag na-open nyo na po ang inyong Creator Studio, i-zoom in ko lang ng konti para mas malinaw nyo pong masundan. Etong question mark na nasa circle, pindutin nyo po. Pagkatapos, dito natin makikita yung dalawang klase ng copyright. So, yung una is copyright strikes. Then, pangalawa is community guideline strikes. Next mga megs, is itap nyo po itong warning. Dito po natin makikita yung warning sa ating YouTube channel. Yung nakalagay po dito is, your content was removed due to a violations of our community guidelines. So yung isang video na in-upload ko is nakalabag po ako sa kanilang community guidelines strike.
Tapos, you receive a warning. So, you can take a policy training which will remove the warning after 90 days. Dapat po talaga mga megs is mag-take po tayo ng policy training para po matanggal itong warning strike dito sa ating YouTube. Then, after nyo po nag-take ng policy training, after 90 days, natatanggal po yung warning strike. O may nakalagay pa po, if this happens again, so if you violate the policy again within 90 days of completing the policy training, you'll get a strike. So for example, nagkaroon na po ako, eto ngayon, nagkaroon po ako ng warning. So within 90 days, is makalabag pa rin ako sa community guideline strike. So magkaroon na po ako ng strike 1. So, dapat pa talaga within 19 days, wag na po kayong lumabag sa community guideline strike. Then, you won't be able to do things like upload, post, or live streams for 1 week. So, doon po kayo ng strike is bawal po kayo mag-upload or mag-live stream for 1 week po. Ito naman sa action, itap nyo po yung take action at mapupunta po kayo dito sa review an issue. Next po is dito sa review an issue. So mayroon ditong get started. Next, tap link at your content. And then, tap take survey. Next mga megs is itap nyo po yung take training. So dito po tayo mapupunta sa about the training. First is we want you to create and share your content confidently in this training. Second, you'll see scenarios related to the policy you violated. The third, you have unlimited attempts to get it right. Pwede po kayo mag-take ng policy training ng unlimited. So, napakaganda pa talaga. Yung sasagutan ko po is about child safety kasi ito po yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng warning strike. So, dito sa ibaba, pinutin nyo po yung next at pupunta po tayo dun sa questions 1 to 7. So, sasagutan na po natin yung questions 1 to 7. Number 1, yung answer ko po dito is yes, it is. Itap nyo lang po itong circle na maliit. Tapos, tap nyo po yung check. Ito. Kikita po natin mga megs kung tama o mali po ba ang ating answer. Pagkatapos, dito sa ibaba, itap nyo po itong next at mag-proceed na po sa number 2. So, ganyan lang po ang inyong gagawin. I-fast forward ko lang po para mas madali. At kung gusto nyo pong basahin, pwede nyo naman po i-post iyan. Until matapos nyo po yung 7 questions. Since sa dulo is makikita natin kung ilan po ba yung score natin. Hindi ko po na-record yung score ko po. Pero yung score ko po dyan is 6/7. Pagkatapos sagutan ko is nakita ko po na March 6 po ako nagka-violation. Tapos, yung expiry noon is after 90 days, 3 months. So, June 6 po yung expiration ng aking channel violation. Abangan nyo po mga mix kung talagang totoo na matanggal po yung channel violation sa ating YouTube. Kasi mostly po sa mga nakikita ko po or na-research ko is nagkaroon sila ng warning or nagkaroon sila ng strike. Tapos, send sila ng appeal, take sila ng policy training. Kasi mostly po nakikita ko sa mga ibang mga content creator na mayroon silang warning or mayroon silang strike tapos nag-send sila ng appeal. Wala po akong nakitang video na talagang natanggal po yung warning or yung active community guideline strike warning or strike 1 sa YouTube kasi mostly ko pong nakikita is yung pag-appeal lang. Kasi wala po talaga akong nakita na totoong natanggal po yung warning. Ang nakikita ko lang po is kumbaga sa video na yun is sa comment section ko lang po siya nakita na talagang natanggal po. Sabi niya is nagtanong po ako sa mga content creator na kaya pag may warning violation is mamonetize ba? So ang sabi niya is oo daw, mamonetize daw pag warning. So abangan niyo po ngayong June 6 or June 7 mag-upload po ako ng video kung talagang mag-upload po ako ng part 2 neto kung talagang matanggal po o mawala po talaga itong channel violation natin sa ating YouTube. Kasi pag hindi po matanggal, i-stop ko na po pagiging content creator ko.
kasi nakakawalang gana naman po talaga. Mayroon tayong channel violation. For example, umabot na po tayo ng 1k subscribers and 4k watch hours. Tapos, hindi pa mo-monetize. So, sayang man po talaga yung effort natin. Hindi naman po 4k na nag-video lang tayo dito. Tapos, upload agad. Hindi po. Ini-edit po natin, lagyan ng thumbnail. Tapos, effort pa natin, di ba? So, yun lang po guys. Sana nagustuhan niyo po itong video. And huwag kalimutan po mag-like, share, comment niyo lang po sa ibaba kung may katanungan po kayo at gagawan ko po ng video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye!